Magandang araw mga kababayan. Nagsalita na po itong si Bersamin at sinabing sinungaling itong si Claire Castro dahil nag-resign daw po sila dahil sa out of delicadeza. Samantala sabi niya hindi daw po sila nag-resign ng ganun-ganun na lang, kundi sila daw po ay tinanggal dahil sa anomalya na kinakasangkutan nila. Dalawa lang po ang posibleng mangyari dito. Nabayaran si Bersamin para manahimik o kaya sadya po silang tinanggal para hindi na po makapagsalita at tuluyan ng mapapatahimik, matatakot ng administrasyon ni Bongbong Marcos sapagkat ang korupsyon na nangyayari po is talagang napakalaking sindikato. Pangandaman, nasa Department of Budget and Management na siya nag-aproba ng release ng pera. Bersamin na may kapangyarihan as mini president, mga kababayan natin. At ngayon, puntahan din po natin sa kasama sa ating pag-uusapan ang tunay na rason kung bakit tinapos kaagad ng Iglesia ni Cristo yung kanilang malawakang kilos protesta na supposed to be, ito po ay 3 araw. At ang rason din kung bakit hindi binigyan ng permit ang UPI sa rally po sa EDSA. So lahat po yan, iisa lang ang panawagan kasi is Marcos resign. At sinasabing seditious daw, bawal daw po magsigaw ng Marcos resign. Ganyan na po sila ngayon. Yung nasa gobyerno natin, takot na takot po sila sapagkat lalong dumarami ang tao na sumisigaw, na nawagan na bumaba na si Bongbong Marcos sapagkat hindi niya na kayang solusyonan ang tunay na problema na nangyayari sa ating bansa at ugat ng kahirapan pag-withdraw ng mga investors ay corruption. Okay, so wag natin patanggalin at puntahan agad natin itong si Bersamin para marinig natin ang kanyang kwento. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Bakit suportado pa rin ni Bersamin si Bongbong Marcos? Kaya nagdududa yung ating mga kabayan, putya, sinipa ka na, no? Pinahiya ka na. Pero sabihin mo, napakabait pa rin si Bongbong Marcos. Nilaglag ka na eh. Anyway, yung mga ganong klaseng style, sa una lang yan. Pero pag makita niya na talagang siya na ang gagawing alay, no? Parang ano ba, iaalay sa taong bayan para maligtas po sila, tsaka na yung kakanta. Oh, yan nangyari ngayon kay Saldico, di ba mga kababayan? Dati pinoproteksyonan si Saldico kung anong sinasabi, ay hindi totoo yan, sinungaling yan, mga allegation kay Saldico. O ngayon, nilaglag na po nila. Ano nangyari kay Saldico? Kumanta. At hindi nila nagustuhan ang kanta ni Saldico dahil masakit po sa kanilang tenga, masakit po sa kanilang dibdib na ang kanilang kaalyado na pinagkatiwalaan ay siya ngayon ang naglalaglag sa kanila. Pero tandaan natin, hindi malinis si Saldico. Okay, simulan na po natin to. Executive Secretary Lucas Bersamin clarifies he was replaced, not resigned, at a very short notice. And despite his sudden departure, Bersamin remains supportive of President Bongbong Marcos, whom he says must stay as president. Must stay as president. Kasi alam niyo mga kabayan natin, kapag mag-resign si Marcos Jr., lahat yan sila mahalongkat ang kanilang pagnanakaw. Ako ba naniniwala na malinis si Bersamin? Siyempre hindi. Siya nga po yung gusto rin magpa-impeach kay BP Sara eh. Sila rin po yung kasabwat sa pag-illegal na pagpaparesto kay President Duterte. Sinasabi nilang legal daw, di ba? Dati siyang justice, tapos sabi niyang legal yung ginawa kay President Duterte, illegal nga. So, yan ang sinasabi nila, no, na dapat manatili si Bongbong Marcos. Hindi nila suportado yung panawagan na Marcos resign kasi nga, damayan sila. Yan si Pangandaman, damay po yan. Lahat yan sila. Itong sila Rimulya. Kaya ngayon, no, tinatakot nilang tao na kakasuhan kayo ng seditious, kasuhan kayo ng gobyerno kung magsisigaw kayo ng Marcos resign. Isinasabi ng mga abogado po, hindi po seditious ang manawagan na bumaba na sa pwesto ang taong alam mong may paniniwala ka na wala na po sa katinuan ang kanyang pag-iisip. Congressman Leandro Leviste has called on the Independent Commission for Infrastructure to investigate construction workers' Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola. Leviste alleges Guardiola colluded with the DPWH to illegally rig project bids for the benefit of his companies. And some scholars believe that allegations made by Zaldico against President Bongbong Marcos lack legal weight, making impeachment proceedings out of the picture. However, they believe the president should not be exempt and must also be investigated.
Welcome to our program. So, yun naman talaga mga kababayan po natin. No? Hindi pwede accept dyan si Bongbong Marcos. Siguro, imbestigahan nila yan, pero cover up yung mangyayari. Remulla, hawak niya. Diba? ICI, siya yung bumuo niyan. Paano sila ano yung tinatawag nating credibility? Ano pang makukuha nating katotohanan? Sila yung bumuo ng na yan, independent na yan. Tapos sila yung imbestigahan. Hindi parang panluloko lang yan. Another panggagago po yan sa bayan ng Pilipino. Mainam talaga mag-resign siya. And hayaan yung mga ahensya ng gobyerno na mag-imbestiga sa patas na paraan. Ngayon, hindi patas po. Hindi patas. Sa dami nilang pera na kanilang pinaghati-hatian. Yung mga yan, yung mga nasa gobyerno, nakaupo ngayon, malamang nakatanggap yan. Lahat yan sila nakikinabang. Kaya dapat lahat sila mag-resign actually. Hindi lang si Bongbong Marcos, kundi ang lahat na kanyang mga cabinet secretaries. Lahat yan sila nakikinabang para sa akin sapagkat lahat sila ay todo protektado po itong si Bongbong. Matters, where we talk about the issues you need to know for the rest of your day. Now, first on the agenda, new revelations deepen the shakeup at Malacanang. Former Executive Secretary Lucas Bersamin insists he did not resign, contradicting the palace's claim of delicadeza. Here's the report. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Malacanang says delicadeza was the reason behind the supposed resignations of Executive Secretary Lucas Bersamin and Delikadeza kasi parang sinasabi mo, mag-resign ako kasi ayaw ko na madamay pa yung ahensya na kinabibilangan ko. Parang inaamin mo kasi na talagang involved ka eh. No? And napapansin natin ngayon, binabakpakan siya ni Ping Lacson eh. Tinan mo, dinadamay siya ni Ping Lacson kay Bunuan daw na talagang gumagawa nito mga insertion na ito. So talagang madadawit siya dito. Kaya ang ginagawa niya ngayon, sinasabi niya nga na hindi totoo na out of delicadeza. Pero, bakit niya papilit na pinoproteksyonan si Bongbong Marcos? Nilaglag na po siya, pinoproteksyonan niya pa, kasi kapag mag-resign yan, lahat yan sila, damay-damay na po, mga kababayan. Budget Secretary Amina Pangandaman. Both officials were previously linked to the alleged 100 billion peso budget insertions in 2025 national budget. But in an interview on One Balita Pilipinas, the former executive secretary insisted he did not resign. He was removed from his post. He says the message was relayed to him by someone close to him. He was trusted with that responsibility. Sabihin sa akin na I had to go. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, mayroon sanang sulat sila na ilaglag mo na, Bersamin. Sabihin mo na yung tunay na pagnanakaw na magkasama kayo. Dapat. But they accepted nothing. I do not hesitate dahil sa pleasure ni President ako. Message was very clear that I had to go. Hindi naman ako linta. According to Senate Blue Ribbon Committee Chairman. So ito ngayon, no? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka kasama dyan dahil sinasama ka ngayon ni Ping Lacson. Gagamitin kanila na pananggala para maligtas itong si Bongbong. Dapat umamin na po yung mga ito, mga bayan po natin. Magsalita na rin sila. Gayahin nila si Saldico. Talagang sila po ay maka-Pilipino. Talagang sila ay may puso, may awa sa mga taong nagbabayad ng buwis. Sabihin niya na para tapos na, kulong lahat. At itong mga panawagan, mga kabayan po natin, na wala po silang call ng Marcos resign for transparency lang, accountability. Oo, maganda yan, manawagan kayo, accountability and transparency. Pero kung hindi kayo manawagan na palitan ang nakaupo sa pwesto, o kaya mahiya siya, pipressurein siya na mag-resign, walang mangyayari po. Dahil sila po yung imbestigahan mo, sila rin yung nakaupo sa pwesto. Pwede ba yun? Na sila mismo yung magpapakulong ng kanilang sarili. Wala naman sigurong ganon, mga kababayan po natin. Otherwise, kung nagkalaglagan, so nilaglag mo ako, makukulong ako, o ikakanta kita para sabay-sabay po tayong makulong. Pero ngayon, di ba, Bersamin, sabihin mo na, at yung mga taong nagkukunwari na para sa mga Pilipino, pero walang Marcos resign, ang gusto pa kanila tanggalin si VP Sara na wala namang korupsyon na ginagawa, delikado yan. Dahil lalo tayong lulubog. Ping Lacson, the cabinet shakeup happened after former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sent a letter to President Marcos. Ito si Bernardo, mukhang nasuhulan na rito. Mukhang may kapalit sa kanyang mga pagbabaliktad para sa akin lang, mga bayan. Bernardo allegedly told Lacson that some people in Malacanang used the president's name. These include former presidential legislators. Use president's name?
Siya nga nagperma ng budget eh. Kung may nakita niyang insertion na 1 billion, tapos yan pala ginamit ang pangalan niya, o bakit hindi niya tinanggal yan? O bakit hindi niya pinakulong agad yan? Bakit hindi niya agad pinatawag? O bakit ngayon lang? Again, itong si, si Bersamin, diba? At itong si Adrian Bersamin, sinong pangalan ng isang taga-DepEd na ito? O yung mga yan, dapat pinakulong nila agad. Pero bakit tumagal pa? Diba? 23, 24, 25. Grabe yung pagnanakaw talaga. Legislative Liaison Officer Head Adrian Bersamin and former Education Undersecretary Trigiv Olarvar. Adrian is the grandnephew of the former Executive Secretary. In the widely circulated video of former Congressman Zaldico, Ko claimed that Undersecretary Bersamin confirmed that President Marcos supposedly approved the 100 billion peso insertion. Former ES Bersamin defended Adrian, saying he does not believe he was involved in any wrongdoing. Mahal na mahal ko si Adrian para kung sariling anak na. Hindi ko maintindihan kung bakit nadadamay ng ganyan yan. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate. Oh, mabait na tao. Siyempre, pamilya mo yan. Halangan sabihin mong hindi mabait. Sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. When asked whether this issue was connected to his removal as Executive Secretary, hindi ko alam kung connected or not, but I presume na may kinalaman. So, may kinalaman. Kaya kumanta na kayo. Sayang naman yung sinasabi nyo maka-Pilipino kayo para sa bansa. Tapos puro naman kayo magnanakaw. So, sabihin mo na ang totoo. Matanda ka na eh. Dapat bago ka man lang mawala o bago ka man lang susunod kay Enrile Bersamin, dapat sabihin mo na yung katotohanan. Nato reportedly also told Lacson where the insertions went. Of the 100 billion pesos, 81 billion supposedly went to DPWH, while the rest went to other agencies. Bernardo himself allegedly handed 52 billion. He also claimed that Bersamin ensured the release of the inserted funds. But Bersamin strongly denied this. Sinabihan siya ni Yusek Trigiv Olarvar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isa sa... di ba? So, damay-damay ka na dyan, Bersamin eh. Kaya ganito yung naging pahayag niya na hindi po siya, pabor na mag-resign or panawagan ng Marcos resign. Kasi nababanggit nga po yung pangalan niya. So, nababanggit yung pangalan niya, kung mag-resign si Marcos, damay-damay po sila lahat. Okay. So, yan muna kay Bersamin ha. Responsibilidad? Ang Pangulo. Okay, punta tayo dito, mga kababayan po natin sa insertion. Okay, si Claire Castro, obvious yung kanyang pagiging sinungaling. Si Racy naman, talagang direct na sinasabi niya si Bongbong Marcos yung may kasalanan sa mga insertion na nangyayari po. So, yan, isa-isahin natin yan, mga kababayan po natin. At si Karen pala, grabe ang pagprotekta ni Karen dito kay Martin Romualdez, Bongbong Marcos, and kay Sandro Marcos. Pero, yang si, mga kababayan po natin, yang si Saldico ay pilit na po nilang nilaglag ngayon. So dati talagang protektado po ni Karen yang si Saldico. Sinasabing naniniwala sila hindi po yan magagawa ni Saldico. Pero ngayon, nung kumanta na, pinabanata na po nila. So pagsamasamahin na natin lahat yung mga maikling video dito po at sabay-sabay natin bigyan ng ating personal reaction. Palike naman po, palike mga kababayan. Okay, pasubscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Nako. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya. Hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. Hindi kumikibo kasi nga, kasabot niya si Martin Romualdez, sir. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo, inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Paano siya kikibo? Kasi ang nasusunod nga si Martin Romualdez eh. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number 1 na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa,
pinsan ng presidente, ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Ayokong manawagan ng resign. Hindi talaga sila nag-uusap na maayos. Ang pinag-uusapan nila ay puro pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, punta tayo dito ulit ha. Balikan natin yung mga issue. Mga kabayan po natin. Kung bakit nga ba natigil yung arali ng Iglesia ni Cristo na supposed to be 3 days. So, ang natanggap po kasi ay hindi na sila binigyan ng permit muli ng Manila LGU dahil daw sa pagsigaw nila or sa pagbanggit ng pagiging addict nitong si Bongbong Marcos dahil kay Aimee. So, anyway, mga kabayan po natin, punta natin ang payag ni Aimee, yung ginagawa nila ngayon, and pakinggan natin si Chairman Bill Hica. So, pumunta rito sa EDSA, sa United People's Initiative, pero ang panawagan niya is Marcos resign. Dito po, sa iglesia, hindi po siya nag-Marcos resign. Bakit? Yun daw po yung kanilang agenda. Puro lang budget ang pag-uusapan, pero bawal ka mag-name drop ng kahit sino man, at lalong bawal ka daw po magsabi ng Marcos resign. Kasi ang nasa EDSA, kaya pinasara dahil nag-violate daw. Nung kumanta si Aimee Marcos, biglang nag-Marcos resign eh. So, natakot po sila. Okay? So, si Bilica po, ayaw niya po Marcos resign dito. Pero break na lang daw po sila. Kasi nga, bilang pagrespeto sa roles na Iglesia ni Cristo. Okay, tuloy tayo. Dahil hindi naman makikinig. Kanya yun eh. Pero, pag sinabi kong wala na akong tiwala sa'yo, akin yon. Dahil pinagloloko mo kami, pinagtaksilan mo kami, pinagnanakawan nyo kami, ayaw nyo ipaliwanag ng maayos, ayaw ko na sa'yo. Break na tayo! Break na tayo. Break na tayo! Yun. Walang bawal doon! Niloko mo ako! Ayoko na sa'yo! Sabi mo, pauularin mo ang buhay ko! Pinagnakawan mo ako! Sabi mo, puprotektahan mo ako! Ngayon, tinatakot mo ako! Break na tayo! Grabing tao talaga sa iglesia. Kung sumugod yan sa Malacanang, nakapuno ang kalsada. Mga kapatid, pag niloko kayo ng inyong boyfriend o girlfriend, binibreak natin! Kasuhan niyo ako dahil break na tayo! Ang nabigla. So, ang lakas din ni Bilica, mga kabayan po natin. Pero maganda yung laman ng kanya naging speech, no? Dahil yung rules ng Iglesia ni Cristo is bawal magsigaw ng Marcos resign. So, magandang ginawa niya. Dinivert niya lang po sa break na tayo. Pero sa totoo lang, yun pa rin ang tunay na punto niya. Yun nga po, mga kabayan po natin, ang rally ng Iglesia ni Cristo, kaya tinapos agad dahil sa pagsalita ni Aimee Marcos about sa kay Bongbong Marcos. Kaya alam na po natin yung rason kung bakit hindi na-renew ang permit ng Iglesia ni Cristo at ang UPI dahil sa panawagan talaga ng Marcos resign at dahil sa expose nitong si Aimee Marcos. Okay, pakinggan natin, mga kababayan po natin, itong si Anthony Taberna, of course ang kanyang partner. Kasi totoo lang, si Anthony Taberna is maka-Marcos talaga yan. Kahit anong mangyari, maka-Marcos talaga yan. Sumama man ito sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, pero doon lang sila sa transparency and accountability. Senador, congressman lang ang inimbestigahan. District engineers, yun lang po yung mga inimbestigahan. Pero pagdating po kay Marcos Jr., itong si Anthony Taberna, suportado. Kasi napakalaking utang nito sa mga Marcos, lalo sa pag-opera ng kanyang anak. Sige, tingnan natin. Nabigla doon sa sinabi niya dahil hindi naman yun ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat. Tinigil tungkol sa hanggang bago umakyat pala si Senator Aimee Cumbachero, nire-remind siya na stick with the topic Ang topic ay General Appropriations Act lang. Yun pala yun. Mga speakers dito mula pa kanina at pati mga speakers kahapon ay walang binabanggit tungkol sa destabilization, pagpapabagsak sa gobyerno. Ang totoo nga ay ayaw ng INC na pabagsakin ng gobyerno, hindi ganoon ang layunin. Tama. Hindi ganoon ang layunin. Umuo naman daw. Umuo naman daw. Siyempre, pagsabihin niya hindi yun ang kanyang sabihin, pagsabihin niya na ibulgar niya yung pagiging adik ng kanyang kapatid,
pagbabawalan siya. Okay nga naman, no? Yung kanyang diskarte. Kasi nung nasa stage na po siya, iba yung kanyang binasa. Ano pa magagawa nyo? Alangan palayasin siya, alangan patayin siya ng microphone. Makikita ng kanilang mga miyembro yan. So, ang lalabas yan, bakit ginanon? Wala na bang demokrasya? Bakit pinatahimik? Bakit pinatay ng microphone? So, magiging malaking isang katanungan. Hinayaan po nila na magsalita itong si Amy Marcos patungkol sa pagiging bangag ni Lisa, ni Bongbong, at ni Sandra. Yung pala mismo, laman ng kanyang speech. Oo, kaya nakasulat. Ang nangyari kong Bachero, nung pagkatapos nung speech, hindi naman siya binastos, hindi naman siya pinatulan ng... May video pa nga na kinakamayan siya nung mga nandun sa rally hanggang sa makababa siya. Pero yun respeto. Respeto na lang yun. Tapos hindi siya papatayin ng mikropono doon. Baka sabi ng iba, ba't hindi niya pinatayin ng mikropono? Hindi naman ganun. Hindi naman ugali ng Iglesia ni Cristo yung ganun. At hindi maganda. Kahit sino ay hindi magandang gawin yun. Yung bigla na lang papatay. Inimbita mo para magsalita, tapos papatayin mo. Papatayin yung mikropono. Ang nangyari po, pagkatapos nun, ay baklas na, uwian na. Kasi baka biglang yung ibang na-agitate doon, gamitin pa yung mapayapang pagtitipon, inumpisang mapayapa. Napakaganda naman nung, kita nyo naman, napakalinis nung Luneta, pag-alis ng mga kapatid, uwian na. Baka kasi may magsamantala at biglang may magsisigaw doon na Marcos Cezanne. Mga ganon, ang problema. Ang dali-daling hindi. Tara na sa Malacanang. Inagapan ng pamamahala ng iglesia. Uwian na. Inagapan ho yan. Ngayon, malino na po yung naging kasagutan. Kaya natapos agad ang rally ng Iglesia ni Cristo dahil sa pasabog ni Amy Marcos. Yan po ang tunay na nangyari. Okay, puntahan natin itong taga-ABCB. No? Alam naman natin na pro-Martin Romualdez to, anti-Sara, siyempre, pro-administration. Itong si Claire, naku po mga kababayan, sadyang napakasinungaling talaga nitong si Claire Castro. Kaya ang tawag sa kanya ay tagapagsinungaling ng palasyo. Ito, pakinggan natin kung paano siya nabisto. And Budget Secretary Amena Pangandaman. Ang nakakagulat lang kasi na inanunsyo, ang Malacanang mismo ang nag-anunsyo na nag-resign ang dalawa. Na hindi pa pala nagre-resign nung inanunsyo. Di ba? Hindi pa po nag-resign, inanunsyo niya na. Yung pala, sisibakin nila pero wala pang announcement. Sabihin ngayon ni dating Executive Secretary Bersamin, hindi siya nag-resign at all. Hindi yung nag-resign late, hindi siya nag-resign at all. Ganun. Ang akala ko, nag-resign siya after na i-anunsyo. Ever nagsumite si ES Talagang advance po, no? Excited masyado itong si Claire Castro. Kasi hindi pa pala nag-submit ng Cortes resignation, inanunsyo niya na nag-resign na. Bersamin ng resignation letter. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. So, pero ang tanong doon, na kailangan na may paliwanag ng Malacanang, bakit ang sabi ng tagapagsalita, nag-resign out of delicadeza? Oo. Parang, ngayon, may problema ngayon sila, magpaliwanag. Magpaliwanag. Hindi pa nga tapos yung isang problema. Meron na kailangan ipaliwanag ngayon. Siguro inunahan para makaalis ng maayos, pero yun nga lang. Hindi pero kung hindi totoo yun, may problema tayo. Kung hindi totoo, parang pagsisinungaling lalabas. Yun kung, kailan nakausap mo na si ES? Nakausap po si ES, hindi siya nag-resign. Panibagong kontrol. Hindi po siya nag-resign. Hindi pa naka-resign, pero inunahan na. Yan ang bangag na administrasyon, mga kabayan po natin. Okay, so dito puntahan natin itong si Contractor. Alam mo si Gonzales, isa rin po to, mga kabayan po natin, sa talagang sadyang yumaman at napakaraming mga flood control na hawak ng kanilang pamilya na talagang mga sira-sira na po dyan sa Pampanga. So ngayon, dahil wala na po ang kanilang dakilang amo na si Martin Romualdez, dahan-dahan na po sila, iniisa-isa ngayon ng kanilang kaalyado, lalong-lalo na itong si Bongbong Marcos, para mapagtakpan nga, malihis sa kanilang lahat at lalabas na malinis si Bongbong Marcos. Malinis nga dahil panay hugas kamay. Nako po, sa mga kontraktor na ito, again, itong si Dong Gonzales, kung ako sa kanila, mga kabayan po natin, dapat sila rin ay kumanta na rin. Sabihin nila ang totoo. Sabihin nila ang involvement ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Bersha, lumang pangalan.
Kung nakalusot si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. noon, panibagong investigasyon ang kinakaharap niya ngayon. Sa pagsusuri kasi ng Bilyonaryo News Channel, nakakubra ang kumpanya ng kanyang pamilya umano ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na under investigation muli ng ahensya si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kaugnayan ng links umano ng kongresista sa isang kumpanyang nakakubra ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa DPWH mula nang maupo siya sa Kongreso noong 2016. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan naming nakapangalan sa ilang kaanak ni Congressman Gonzales ang kumpanyang AD Gonzales Jr. Construction and Trading Corporation. Nako, talagang ito matagal na itong ine-expose mga kababayan po natin. At naalala ko sa pagdinig nga po, no, na talagang kontraktor ito sila. Eh syempre sila yung nag-iimbestiga. Sila rin po yung ang iniimbestigahan. So wala tayong maaasahan. So ngayon, mukhang kailangan na po nila maglinis at ipapakita nila na talagang may makukulong nga daw po, sabi nila, before Christmas eh. So ano na ngayon, November 20 na ngayon. So wala po sila napapakulong. No? At yung mga talagang malalaking isda ay tumakas na. Saldico, Martin Romualdez, si Bunuan, o si Bongbong na lang ang pinakamalaki. Ay nako, tuloy tayo. Ayon sa 2025 General Information Sheet nito sa Securities and Exchange Commission, presidente ng kumpanya mismo, ang anak ni Congressman Gonzales, na si San Fernando Pampanga Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales. Vice Mayor pa. Vice President naman ang isa pa niyang anak na si Aurelio Gonzales III. Samantalang Secretary at Treasurer ang isa pang anak nito na si Aurelio. Family business po yung gobyerno. Ang kapal ng pagmumuka ng mga to. Mga Gonzales yan sa Pampanga. Michaeline Gonzales. Sinuri namin ang mga kontratang nahawakan ng kumpanya sa DPWH. Mula 2017 hanggang 2025, 9 na kontrata lang ang nakubra ng AD Gonzales Jr. Construction. Pero aabot ang halaga nito sa 1.6 billion pesos. 2 kontrata ang ipinatupad mismo ng Central Office sa Pampanga noong 2022. Tagi-1 kontrata sa mga taong 2017, 2018 at 2020 sa NCR. 3 kontrata ng Region 3 DPWH Office sa Pampanga noong 2023 at 1 noong 2024. Una nang sinabi ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan na nila ang mga umano'y contractors o yung kongresista. Nako, mukhang maglilinis na po sila mga kababayan po natin. No? At para lalabas na malinis si Bongbong Marcos, sana nila sila maglilinis. Para sabihin, talagang ginampanan ko yung aking trabaho. Pero wala na po. Kung baga huli na po yung lahat. Anin mo pa yung damo kung patay na ang kabayo. So ang issue ng corruption ngayon, talamak na. Ang issue ng corruption ngayon ay alam na ng taong bayan kung sinong mastermind. Tapos ngayon pa kayo maglilinis. Na kontraktor din ng gobyerno. Dahil umano sa mga posibleng paglabag nito sa batas, kaugnay ng prohibited interest. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special, special areas of concern and in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Ayan po, sila na po yung naglalaglagan, sila na po yung nag-aaway-away, mga kabayan po natin. Itong mga involved na ito at magkasabwat, dapat magsalita na sila ngayon. Sabihin na nila kung ano yung totoo. Marami pa po yan sa buong Pilipinas. Sa Mindanao, hindi pa nga naimbestigahan eh. Doon daw po sa Misamis Occidental, ang dami pa daw po mga flood control na maanomalya. No? Wag nila unahin yung Davao, di ba? Unahin ng Maynila at iba't ibang probinsya pa. Ang dami pa, Pampanga, Tarlac. Nako, yung mga nauna na nga po nagreklamo sa ombudsman yung iba eh. Dahil hindi po inaksyonan ng gobyerno. O sa Ilocos, sumunta sila pero selective lang po yung pinupuntahan nila. Yung mga itinuro at isinumbong ni Chavit Singson, eh, hindi naman nila pinupuntahan. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. Una nang hinaina ng graft complaint ang kongresista noong 2023. Kaugnay ng umano'y 611 million pesos worth of DPWH contracts na napanalunan ng construction firm ng kanyang pamilya. Inihain yan ng isang barangay captain sa Mexico, Pampanga dahil umano sa paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act at possession of prohibited interest by a public officer. Pero ibinasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2024. Sinubukan naming kunan ng panig si Congressman Gonzales pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe.
Humihigpit ang tensyon sa Malacanang matapos ang Ay, nako, Gonzales, magsalita ka na. O, hair follicle tayo, mga kabayan natin. sunod-sunod na pahayag kaugnay sa umano'y paggamit ng ilegal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na akusasyon ni Senator Amy Marcos. Sumama na rin ang PDP laban sa panawagang isa-ilalim sa hair follicle drug test ang Pangulo at ang kanyang pamilya. Si Jane Codnita sa report. Batid ko na nagda-drug siya. Grabing expose na ito, mga kabayan po natin. No? Ito yung naging rason kung bakit tinapos na ng Iglesia ni Cristo yung kanilang 3 araw na rally. Todis lang tinapos dahil kay Amy. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Yoy, grabe. Kasama ng asawa at barkada. Agoy. Kasunod, Lisa Marcos, baka nasalisihan ka nga. Iba daw yung mukha ni Sandro. Nang pahayag ni Senadora Amy tungkol sa umano'y matagal ng paggamit ng droga ng Pangulo at ng kanyang pamilya, lumakas ang panawagan para sa isang mas tumpak na drug test, ang hair follicle test, na sinasabing kayang mag-detect ng droga hanggang 70 araw o higit pa. Gate ng PDP laban, hindi basta-basta ang akusasyon dahil mismong kapatid ng Pangulo ang naglabas nito. Dagdag pa ng partido, anumang posibleng epekto sa pag-iisip at kondisyong pangkalusugan ng Pangulo ay may implikasyon umano sa bansa. Kaya't muling iginit ng PDP laban ang agarang pagsasagawa ng hair follicle test, isang paraan na halos imposibleng dayain o iwasan. Iginit pa ng partido na may batayan sa konstitusyon ang kanilang posisyon kaugnay sa kalusugan ng isang nakaupong Pangulo. Dagdag pa nila, ang impormasyon tungkol sa kalagayan ng Pangulo ay hindi personal lamang, kundi isang usaping dapat malaman ng lahat. Sa huli, hinamon ng partido si Pangulong Marcos na panindigan ang sariling panawagan nitong transparency at accountability. Iyon, mga kababayan po natin, no? Nanawagan na po ang PDP. So, tingnan natin kung ano magiging sagot nila dito. Pero ako, nakita ko na sabihin ni Claire Castro, paulit-ulit, nagpa-drug test daw po dati itong si Bongbong Marcos. Pero bakit pa ulit-ulitin ngayon? Yung issue ngayon kung talagang walang tinatago yung kanyang amo at kung alam niya na walang tinatago, dapat siya yung mag-encourage kay Bongbong Marcos na magpa-hair follicle. Kasama si Sandro, kasama si Lisa. Yung problema, mukhang si Claire Castro, mukhang kasama na rin po sa sumisingot. Di ba? Kasi nakita nga po natin, kahit si Dib Gomez, ang sekretary po ng PCS, nasa loob ng opisina, may hinihit-hit. Hindi natin alam kung anong hinihit-hit na yon, no? Ano ba yon? Sisya ba yon? Sigarilyo ba yon? Para sa hika ba yon? O polvoron ba yon? Grabe po yung nangyayari ngayon. At yan po yung nangyayari sa ating bansa. Ikonik-konik mo na yan. Kung bakit talamak ang droga, krimen, corruption, dahil wala po silang ginagawang action. Incompetent. At pati na rin po sa issue ng West Philippines na hindi po ma-resolve pa. Kaya dapat lang para sa akin na mag-resign si Bongbong Marcos para mawakasan na po ito. At masimulan po yung maayos na investigation at makulong ang dapat makulong. Diba? So mga kababayan, yan ang po muna yung ating update. Maraming salamat po at huwag kalimutan i-like ang ating video. At abangan nyo po yung mga sunod pa na mga pasabog ni Amy Marcos patungkol po sa di umano'y paggamit at pagiging adik ni Bongbong Marcos.